102.9 Radyo Natin Baybay City, 98.1 Radyo Natin Hagna Bohol, 94.9 Hot FM Masbate, 91.9 Radyo natin Sorsogon City, 90.9 Radyo natin Lawang, Radyo natin Bayugan, 15.7. Islig City, 91.1. Radyo natin Kandilan, 89.1. Radyo natin Hingoog City. Radio natin Isulan 101.3 FM Sultan Kudarat, Radyo natin 101.7 Kabasalan. Radio natin Kinabawan 107.1 FM, Hot FM, Lanao del Norte, 88.3. Radyo natin Rebak, Sultan Kudarat. Radyo natin Malita, 105.5 FM. Radyo natin Marawak, 106.9. Radyo natin Marawi, 96.9. Radio natin Margo Cebu, Radyo natin San Francisco, 104.9. 92.1 Radyo natin Sandangan, RM Tacorong, Sultan Kudarat. RN Tagum. Radyo natin Santo Tomas 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawan, mayong buntag kanatong tanan, og Happy New Year. Aniya na usab kita ning atong tulumanon, Himaya sa Diyos. Mayong buntag, Brother Gong. Mayong buntag, Sister Josephine. Mga kaubanan natong St. Raphael Choir, Happy New Year kaninyong tanan, atong timbayaon. So bagong tuig na sab, ang atong pagalatason, bagong experience, bagong panalangin sa Ginoo nga atong gihatag, apan maura gyapon nga mga hitsura, mga ambungan ug maanyag tungod kay kita mga mugna man sa Dios. Of course, maigsuon atong iuban sa atong pag-ampo nining kabuntagon, sa atong paglawig ning atong programa, ang atong maigsuon nga mga frontliners, ang atong mga igsuon nga naa sa medical profession, nga mo'y nanguna ning atong pagpakigubat sa sakit nga COVID-19. Ato usab iampo ang atong mahal nga Pangulo, nga padayon nga nanguna sa atong renda sa pagkamhalan sa atong nasod nga Pilipinhon. Ang tagsa-tagsa kanato ato iampo, ingon man ang ato makaigsuona mag-uuma, mga magtutudlo o mangingisda nga sa kanunay naglantaw alang sa kaayuhan sa tanan. Busa mga igsuon, giawhag ko kamo nga makiguban ning atong programa, atong kasing-kasing ug atong hunahuna, atong andamon aron makasulod ang grasya ug panalangin sa atong Ginoo. Apan sa dili pa, muhangyo ako kaninyo nga ang inyong ibutang ang inyong presensya o ang inyong kasing-kasing diha sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We are drawn to your feet in worship, O Lord. Your creation, facing its creator's hearts, laid bare by your light, humbly asking for your mercy. We come to you as a people in need of assurance and of forgiveness. We come to you as a people in need of healing and wholeness. We come dependent upon your love. Draw us close, O Lord. Enfold us in your arms. Fill us with your Spirit, that we might reflect your light within this dark world. Speak your word with boldness and draw others to your feet. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pagkagising sa umaga, ikaw ay
napapainda. Puso ko'y umaawi, ang mga kamay ay kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikimbo, paa ko'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, ikaw, Isus, ang iniisip. Kaya buong katawan ko punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit, ang mga kamay na kumakaway sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikimbot, paa ko'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. The first reading is taken from the book of Isaiah. Arise, shine, for your light has come. The glory of Yahweh rises upon you. Night still covers the earth, and the gloomy clouds veil the peoples. But Yahweh now rises, and over you his glory appears. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dome. Lift up your eyes round about the sea. They are all gathered and come to you. Your sons from afar, your daughters tenderly carried. These sights will make your face radiant, your heart throbbing and full. The riches of the sea will be returned to you. The wealth of the nation will come to you. A multitude of camels will cover you. Caravans from Midian and Ephah. Those from Sheba will come, bringing with them gold and incense, all singings in praise of Yahweh. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory and praise to our God. You alone gives light to our day. Many are the blessings He brings to those who trust in His way. We the daughters and sons of Him who build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God. You alone gives light to our
second reading is taken from the letter of Paul to the Ephesians. You may have heard of the graces God bestowed on me for your sake. By a revelation, He gave me the knowledge of His mysterious design, as I have explained in a few words. This mystery was not made known to past generations, but only now, through revelations, given to holy apostles and prophets by the Spirit. Now, the non-Jews share the inheritance in Christ Jesus. The non-Jews are incorporated and are to enjoy the promise. This is the good news. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. And also with you. The reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord Jesus Christ. When Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the days of King Herod, wise men from the east arrived in Jerusalem. They asked, "Where is the newborn King of the Jews? We saw the rising of his star in the east and have come to honor him." When Herod heard this, he was greatly disturbed, and with him all Jerusalem. He immediately called a meeting of all high-ranking priests and teachers of the law and asked them where the Messiah was to be born. In the town of Bethlehem in Judea, they told him, for this is what the prophet wrote, "And you, Bethlehem, in the land of Judah, you are by no means so blessed among the clans of Judah, for from you will come a leader, one who is to shepherd my people Israel." Then Herod secretly called the wise men and asked them the precise time the star appeared. He sent them to Bethlehem with these instructions: "Go and get accurate information about the child. As soon as you have found him, report to me, so that I too may go and honor him." After the meeting with the king, they set out. The star that they had seen in the east went ahead of them and stopped over the place where the child was. The wise men were overjoyed on seeing the star again. They went into the house, and when they saw the child with Mary his mother, they kneeled and worshipped him. They opened their bags and offered him their gifts of gold, incense, and myrrh. In a dream, they were warned not to go back to Herod, so they returned to their home country by another way. Brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Mga igsuon, sa miaging adlaw, gisaulog nato ang bag-ong tuig o ang New Year. Kung niining panahona, manggawas dayon ang atong taas kayong listahan sa atong mga New Year's resolution. Kusog dayon tang mag-emote bahin ug unsay angay natong usbon sa atong kinabuhi.
Ang uban musaad nga dili na moinom, uska botilya na lang kuno. Ang uban usab magdayet na, dili na tulo ka plato, usa na lang kaplanggana. Pero pag-abot sa pipila ka bulan, sama sa niaging tuig, mahimong walay bili ang atong gitawag og New Year's resolution. Kay dili man gyapon nato seryosohon pagbuhat niini. But pasabot nga kung dili nato ubanan og pag-ampo ug dan-ag ni Kristo, kawang lamang ang atong pagahimuon nga New Year's resolution. Munang kung tambo ka unya maghimo kag New Year's resolution walay dan-ag sa Ginoo, inay muniwang ka aw mahimo nun kang ubis. Karong Domingo ha, gisaulog nato ang solemnidad sa Epipania sa atong Ginoo. Ang adlaw diin gipadayag si Kristo ngadto sa kalibutan. Kini ang eksena nga gisaysay kanato sa ebanghelyo karon. Di ang tulo ka mga mago o maalamong tao nagikan sa sinlakan miduaw sa Diyostong bata didto sa pasungan. Ang pagpadayag kang Hesus ngadto sa katawhang hintel usa lamang kini katimaan sa kahalapad o malukpanon nga buhat sa pagluwas sa atong Ginoo. Ang kaluwasan dili lamang sa katawhang Israelitanhon kundi sa tibuok kalibutan nga niila kaniya. Ang solemnidad sa Epipania mga igsuon magpahinumdum kanato nga si Jesus mao ang manifestasyon sa dakong gugma ni Yahweh nga gipadayag sa kalibutan. Siya mao ang gibuhulat nga manluluwas dili lamang sa katawhang mga Hudiyo kundi sa tanang katawhan nga gisimboluhan sa mga dumuduong gikan sa halayong sidlakan. Ang bugtong diha lamang kang Hesus kita makaangkon og tinuoray nga kinabuhi og kalipay. Munang today, we are challenged sa pagsunod sa panag-ingnan sa tulo ka mga mago o gitawag natong tulo ka mga hari nga nagapabiling mapaubsanon nga mibiya sa ilang daang kinabuhi aron sa pagpangita sa maong kahayag. Nakaplagan sa mga malamon nga si Jesus dili sa usa ka palasyo kundi sa usa ka sabsaban sa usa ka pasungan na nagsimbolo sa iyahang humilidad. Kini magtudlo kanato nga ang Dios dali ra makit-an sa mga ordinaryong dapit diin ang mga simpleng tao gidawat, din walay tao nga gidaog-daog ug diin ang gugma ug pagtinagdanay maoy maghari. Sama ni atong bituon nga masiga nga bidan-ag ug maoy giya sa tulo ka hari, si Kristo usab maong kahayag sa atong dalan nga maoy lamparahan kabagadan-ag sa atong mga lakang ni ining danlog kaayong kalibutan. Mabitaw nga sa sulat ni Propeta Isaias naghatag siya kanatog hope dili lamang sa mga Hudiyo bisan sa atong panahon karon nga si Kristo mo ang lamdag ang bituon sa atong kinabuhi nga nagasiga. Sa Ebanghelyo ni San Juan, gihulagway ni Jesus nga ang iyang kaugalingon sama sa usa ka kahiladman sa mga pulong. Ako ang suga sa kalibutan. Karon gisaulog nato ang dakong kapistahan sa kahayag, ang Epipania sa Ginoo. Sa iyang kahayag nidan-ag ang usa ka lugar diin mangitngit og dugtong kadtong mga bituon sa langit nga masidlak ang nahimong turil nga makit-an sa katawhan, ang kahayag ni Kristo taliwala sa kangitngit sa kagabhion. Mabitaw nang naatay kanta nga Silent Night o Holy Night. Nining bagong tuig kita giawhag sa paghatag og kamahinungdanon sa pag-ila kinsa kayon si Kristo sa atong kinabuhi. Nakaila ba gyud kita kaniya? Tungod kay kasagaran magud nato ilabi na sa atong kasinatian sa usag-usa, si Kristo gipakasama na lang nato nga usa ka estatwa diha sa atong panimalay o diha sa kapilya nga dekorasyon lamang
o wala gani nato tagda. Anaon ta kitay mga Biblia apan gihimo lamang nato kini nga dekorasyon sa atong istante. Mao bitaw nang dihay usa ka sakristan nga nangutana sa pari, Father, unsa man day kalainan sa Biblia sa Protestante ug kanatong mga Katoliko? Munang nitubag ang pari nga, ang atong Biblia, Brad, munay tinuod. Pero nitubag ang sakristan, sayop ka dere. Ningon ang pari, nganong sayop man ko dong? Ningon sa bang sakristan, simple man re, ang kalainan sa Biblia ug sa Katoliko, sa Protestante ug sa Katoliko. Ang Biblia sa Protestante dre, bahong ilok. Ang Biblia sa Katoliko, bahong naptalina. Ningon ang pari nga naman, tungod kay ang Biblia sa Protestante dre, sige man nilang giilok, sige nilang gidala. Pero ang atong mga Biblia isip Katoliko, bahong naptalina, kay ato ramang taguan sa aparador, ug dili gani nato basahon. Muna mga igsoon, aron masinati si Jesus, makaila kita kaniya, ug mapuy-an nato ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga moabli, mobasa, maminaw, ug mamalandong kita sa Biblia adlaw nga tanan. Mao kini ang una ug mahinungdanon natong buhaton ining bag-ong tuig. Ilabi na ni ining unang Domingo sa tuig sa Epipania. Atong ilhon si Jesus, puyan ang iyang pulong ug ipadan-ag kini ngadto sa uban. Sama kang Jesus, kita usab kahayag sa uban. Ilabi na kay nadawat nato ang bagong kinabuhi diha sa atong bunyag. Sama sa tulo ka mago nga sila miyukbo sa Emmanuel, ilang gihalad ang ilang kaugalingon sa pag-alagad kaniya. Kita usab unta atong iluhod ang atong mga tiil kaniya. Atong hawion ang atong pagkagarbuso ug moalagad kita nga may maubsanong kasing-kasing. Sa katapusan, the three wise men bring gold, frankincense, and myrrh. These three gifts presented to our Lord show that they acknowledge this child as the divine King who would die to save us from sin, to save you from sin. Gold is for a king. Frankincense is a burnt offering to God, and myrrh is used for one who would die. Thus, their adoration is grounded the truths of who his child is. If we are to adore Christ properly, we must all honor him in his threefold way. Amen. Amen. Mga igsoon, kining atong paglupad sa kahanginan, nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Grinke, ang umabot nga obispo sa Diocese of Kansas. Ug usab pinaagi sa pagtugot
sa 103.9 Radio Biliran, ang atong station manager, haron makalupad kita sa kahanginan. Ang Holy Catholic Church nagbugna nining tulumanon sa radyo aron kadtong sa hilit nga dapit nga dili maabot sa atong pisikal nga misyon, makadungog gihapon sa mensahe sa Dios pinaagi ning atong tulumanon sa radyo, Himaya sa Dios. Ang atong simbahan nagapadayon sa iyang vocation campaign alang ni atong individual nga willing mo sulod sa bukasyon sa pagkapari o willing mo undergo seminary formation. Edad 25 anyos hangtod 70 anyos. Minyo o dili. O sa kinsa kadtong willing nga mo undergo seminary formation, palihog lang kamo pag-contact sa numero sa atong simbahan o di ka pag-email ka namo. O 24 oras nga kami kanunay mo entertain sa inyong mga query. Mga igsoon, ang atong salmo karon nagagikan sa Salmo 72 versikulo 1 nga nagkanayon, Lord, every nation on earth will adore you. Ang atong summit or keynote sa atong ebanghelyo karon nagaingon, when Jesus was born in Bethlehem in Judea, wise men from the east arrived in Jerusalem. Maigsoon, wala naman kita igong panahon, nahagtos naman ang tabil sa atong tulumanon. Ako na lang ibilin kaninyo ang fundamentals of Christian faith nga atong mabasa diha sa letter of Paul to the Romans in chapter 14 verse 19 nga nagkanayon, let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Wala na yun kita igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga Obispo Juan Robuar, sa tanang kabaispuhan sa Holy Catholic Church sa tibuok kalibutan, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa 103.9 Radio Biliran, kini ang inyong higala sa kahanginan, si Bishop Agustin, atong daigon ng Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginu Mana Kaninyo. God bless you all. Friendly neighborhood station, Radyo Natin. Ito po si Fanny Serrano. Sa mundong ginagalawang ko, my creativity comes in many forms.